So, let's discuss, no? Introduction lang kay friction. So, first, what is friction? So, it is a force between two surfaces that are sliding or trying to slide across one another. So, friction always works in the direction opposite, no? So, opposite daw to the direction the object is moving. So, hindi laging automatic na moving, basta or trying to move. So, pagpa-move pa lang. So, ayan. So, pag sinabing friction, no? So, for example, meron tayong object dito. May table tayo dyan. Kapag tinulak mo yan, di ba, nararanasan mo, parang hirap niya itulak. Mahirap siya itulak kasi may pumipigil na friction. May frictional force doon na pumipigil. So, kung balak mo siyang itulak pa kaliwa, yung friction mo papalagyan pa kanan. Opposite nga eh, di ba? Ang sabi dito is opposite daw. Ayan, opposite. Yun ang tatandaan mo. Tulak mo pa kaliwa, yung friction papalag pa kanan. Tulak mo pa kanan, papalag yung friction pa kaliwa. So, ganun siya. And, ayun nga, no, direction of the object is moving or trying to move. So, kahit di pa siya gumagalaw, nagkakaroon na tayo agad ng friction. May friction na yung nade-develop. Okay? Ayan, di ba? So, kung recall lang, kung naalala nyo, di ba, kapag sinabing body is at rest, kunyari hindi pa siya gumagalaw, ayan, hindi pa siya gumagalaw, tinulak mo, pero hindi pa rin gumagalaw, ibig sabihin, naka-static tayo. Diba? Static. Ayan, static. So, yung papalag na friction dyan is tinatawag nating static friction. Diba? Kasi nga hindi siya gumagalaw eh. Tinulak mo yan, hindi siya gumalaw, may papalag tayo dito na Fs or static friction. Ayun nga, friction niya lang, no? So, ngayon, etong static friction natin, mayroong tinatawag na Fs max. Yung Fs max na yan, ito yung hangganan niya. Yan na, ito yung parang hangganan niya. Na kung saan, pag etong Fs max mo is na-exceed mo na, dito na siya gagalaw ng tuluyan. So, moving na siya. Diba? So, ito na yung block mo ngayon. Tumatakbo na siya papuntang kanan. So, may pumapalag na friction dito. So, kung moving na siya, this is tinatawag nating kinetic na, no? May kinetic friction na tayo napapalag. Yan. So, yun. Dalawang klase lang naman yung friction natin eh. Static pa lang at yung kinetic friction. So, para mas maintindihan yan, let's try to solve this example. Okay. So, the crate has a weight W, may weight na W, and the coefficients of static and kinetic frictions are mu s is 0.3. So, ang ano pala natin, no, Greek letter for friction is mu, and mu k is 0.2 respectively. So, magkaiba yan ng ating static and kinetic, and laging mas maliit yung kinetic friction natin. So, determine the friction force on the floor if W is 350 newtons, theta is 45, and P is 100 newtons. So, dito muna tayo, okay? Bakit magkaiba or mas maliit si mu k kay mu s? Try nyo magtulak ng mabigat na bagay. Hanap kayo ng table dyan sa ano nyo, di ba? Kung yung lamesa nyo is gawa sa kahoy, di ba? Or yan, mabigat. Di ba napansin mo, kapag magtutulak ka ng mesa, parang ang hirap niya itulak sa una. Pero pag gumalaw na siya, nagsimula na, parang andali na lang, no? Dire-diretso na. Yan. Or kunyari, may mga bag dyan, may box na malaki. Di ba? Pag itulak mo sa una, parang ang bigat niya. Pero kapag simula na siyang gumalaw, ang gaan na lang. Parang gumaan siya bigla, tuloy-tuloy na. Kasi eto yan. Kapag moving na pala siya, yung coefficient of friction natin, naging kinetic, humihina. So, parang gumagaan siya, do. Humihina na yung friction. So, eto yun siya, ibig sabihin niya. Mas malaki ang static, ibig sabihin, mahirap siya sa una itulak, pero kapag gumagalaw na siya, parang gumagaan na. Because of this, the kinetic and static friction. Okay? So, sige, let's solve this problem na. So, una, isa-isahin natin yung given. So, may mga binigay na given. Meron tayong body dito. Iisang body lang yan. Gagawa natin ng free body diagram. First, may bigat, no? Siyempre, pag weight from the center of gravity niya, okay? Andito yung weight natin. Ayan, dito siya located, no? Center of gravity niya. So, this is 350. Pull of gravity, pababa yan. So, may pababa ka dyan na weight. Ito, may theta tayo na 45 degrees. And yung force P, hinahatak mo raw, no? Hinihila mo na naka-angle
100 newtons. So, ayan, ito yung mga forces natin. So, ito lang ba? Okay. Tandaan mo, in contact yan dito sa may surface, sa may floor. So, kung contact yan sa floor, syempre, magre-react yung floor mo. Tandaan mo, support mo yan eh. Yung floor is a support. Support mo yan, parang roller support yan. So, may papalag tayo dito na, ayan, una pala yung friction, no? Okay, so si friction, di ba? Ito lang ha. Yan, so ito dapat yung una eh. Yan. May papalag dito na normal force, di ba? Papalag yung normal force dyan. Kasi nga, nakadikit ka dyan eh. Nakadikit ka sa may floor, di ba? Magre-react yung floor mo, kaya may normal force dyan. Ngayon, hinila mo. So, bakit parang ang hirap niya hilahin? Kasi, may friction tayo. Ayan, may friction tayo na tinatawag na F. So, kung ang paghila mo is papuntang kanan, to the right, papalag yung friction mo, pakaliwa. Diba? Ang motion mo is to the right, so pakaliwa yung friction mo, kasalungat. So, eto na ngayon yung mga forces natin na nag-act sa ating crate, diba? Yung bigat niya, hinila mo ng force P, syempre, papalag yung ano natin, yung floor natin, may normal force. And then, eto, meron tayong friction. Ngayon, pag sinabi nating friction, 'di ba? Ito yung alam nating formula, that is mu n. Tama? Friction is mu n. Okay. So, kailangan natin ng n, yung normal force. So, solve muna natin si normal force para ma-solve si friction, 'di ba? So, to get the normal force, kitang-kita naman natin, si normal force is vertical force. Summation tayo ng forces vertical, assume natin positive upwards. So, normal force na pataas, and positive. May weight tayo na pababa, 350. And, tandaan nyo, mayroon tong force P na naka-inclined. So, meron siyang vertical and horizontal. So, may vertical force siya, pataas yan, that is 100. Sine, di ba? Sine to. Sine 45. So, meron pa ba? Wala na. Kaya equal to 0. So, shift solve natin, ang lalabas na normal force is 279.29 newtons. Ayun na. Ibig sabihin pala, ito yung misconception na naman ng karamihan. Akala nila, no, kapag sinabing normal force, automatic equal sa weight. No, hindi po equal yan. Magiging equal lang yan kung walang iba. Kung may weight ka dito, tapos papalag yung floor ng normal force, eto na mismo. Equal sila. Kaso mayroon kang other vertical force dito, di ba? Naka-angle yan, no? So, eto mismo yung, ano mo, may additional ka pa. Kaya masasolve mo lang si normal force based dito sa summation ng forces. So, hindi siya automatic na equal sa weight. Okay? So, dito, iba siya, 279.29. So, may N na tayo. Ibig sabihin, pwede na nating isalpak dito sa formula ng friction para masolve si friction. Pwede na. So, salpak natin. So, ano ang gagamitin natin? Sir, dalawa man yan, sir. 0.3 and 0.2. So, ang gagamitin mo si 0.3. Si coefficient of static friction. Diba? Kasi nga, una atras yan eh, bigla mong hinila. So, atras siya. Kaya ito gagamitin mo. So, 0.3 is times 279.29. So, that is 83.79 newtons. O, basic, sir. Yan na yung sagot. Hindi po. Diba? So, hindi pa yan yung sagot. Bakit? Yan. Ang nakuha nating 83.79, that is the maximum, no, static friction natin. Siya yung limiting. Siya yung pinakasagad. Ano ibig sabihin nun, sir? Ito yung sabi, no? So, if F, yung friction na makukompute natin, is less than or equal kay Fs max, body is at rest. Then, kapag mas malaki na yung F na masosolve natin, kay Fs max, ibig sabihin, body is in motion na. Diba? Kaya nga, pag nagtutulak ka ng mabigat na bagay, parang ang hirap, no? Sa una, tinulak mo, hindi siya matulak, dinagdagan mo ng dinagdagan yung force, magsisimula siyang gumalaw. Kasi, ibig sabihin nun, inabot niya na yung limit natin, yung Fs max. So, eto, hindi pa ito yung friction mismo. Limit pa lang to. Ito yung kailangan mong abutin para gumalaw, or kapag hindi mo siya naabot, ibig sabihin, at rest lang yung body mo. Pahinga lang siya. Diba? So, limit pa lang to, hindi pa ito yung sagot.
So, to get the actual friction, ano to? Horizontal force. Magsa-summation tayo ng forces horizontal. 'Di ba? Assume natin to the right positive. So, ano yung mga horizontal force? 100 to the right, 100. This is cosine, 'di ba? Cosine 45. Then, ibawas ko to kasi pakaliwa, negative. Negative F is equal to 0. So, ano yung F na na-compute natin? 70.71 newtons. So, ito na ngayon ang friction na na-solve natin based sa ating free body diagram. O, anong masasabi natin dito sa friction na yan? 'Di ba? Pasok siya dito. Mas maliit siya kumpara dito sa Fs max. Ano nga Fs max natin? 83.79. Ito yung kailangan mo para gumalaw. Mas maliit. Ibig sabihin, kulang yung in-apply mong force, di ba? Kulang yung na-develop na friction. So, ibig sabihin, wala siya. Pasok siya dito. At rest yung ating body. So, therefore, our friction sa situation na to is 70.71. Okay? Hindi siya automatic dito kasi nga limiting lang to. Ito yung legit na friction mo based sa free body diagram. Okay na? Sige. Next situation natin, ganun pa rin. Napalitan lang yung ating weight, 150. Theta natin is 30 degrees. And yung force PI, 200. So, the same lang din kanina. Ganun lang yung procedure. No? So, gawan mo ng free body diagram. So, may friction ka dito and may normal force. Pakaliwa si friction kasi hinihila mo pa kanan. Yan. So, step 1, summation tayo ng forces vertical. So, N minus, pababa si 150, di ba? Then, eto pataas yung P, sine 30 degrees, no? Or 200 sine 30, equal to 0. Then, pag inequate mo, or sinipsolve, ang lalabas na normal force is 50 newtons. So, may N ka na. Solve natin si friction. Anong friction to? Yung Fs max, tama? Yung limiting muna i-compute natin. I-check natin kung gumagalaw or hindi. So, solve mo to. Gamitin mo si μs, 0.3 times 50. So, our Fs max is 15 newtons. Ito yung kailangan na ma-develop, no? Para magsimulang gumalaw. So, by summation of forces, horizontal, kasi i-check na natin yung legit na friction. That is a horizontal force. Kaya, 200 cosine 30 minus F, kasi pakaliwa ito, is equal to 0. So, shift solve natin yan. Lalabas na yung F is 173.21 newtons. Okay? So, ayan. Anong masasabi natin? Ang laki, di ba? So, napakalaki nung ating friction na na-develop. So, saan siya pumasok? Dito, di ba? So, mas malaki siya dito sa Fs max, meaning naabot niya na, naisagad niya na, no? So, naasagad na niya, ibig sabihin po, gumagalaw na yung body natin. So, kapag yung body na is in motion, ano na yung friction natin? Ito ba? Itong F na to? So, hindi. Magbabago na yan. So, ang friction natin in motion is mu kn na. Mu n pa rin, kaya lang, mu k na ang multiplier natin. Okay? So, that is 0.2 multiply natin dito kay 50, kasi ito yung ating normal force, di ba? Na-compute natin yan. So, that is 10 newtons. So, ito po ang ating legit na friction. In motion na siya, kaya kinetic friction is 10 newtons. So, ayan. Ito lang ang introduction natin kay friction.